Kumusta po kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at may 35 taon na akong karanasan sa medisina. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa. Ang mga gulay na sumisira sa bato mo, mga lihim na hindi mo alam. Mga kaibigan, naitanong na ba ninyo sa sarili kung bakit kahit kumakain kayo ng maraming gulay at umiinom ng sapat na tubig araw-araw, ang resulta ng inyong laboratory test ay nagpapakita pa rin ng pagtaas ng creatinine at unti-unting paghina ng inyong bato? May nagbahagi pa sa akin na kumakain daw sila ng simple at walang alat sa araw at umiiwas sa pag-inom ng maraming tubig sa gabi. Ngunit kailangan pa ring gumising ng 3 o 4 na beses para umihi, hindi tuloy makatulog ng mahimbing, at sa umaga ay pagod na parang hindi nakapagpahinga. Marami sa inyo ang naniniwala na ang lahat ng gulay ay laging mabuti at mas malusog kapag mas marami ang kinakain. Ngunit ang katotohanan ay, para sa mga may sakit sa bato, ang maling paraan ng pagkain ng gulay ay mas mapanganib pa kaysa sa kumain ng kaunti. May mga gulay na mukhang sariwa, malinis, at malusog ngunit naglalaman ng mataas na potassium o phosphorus. O kung hindi tama ang paghanda, maaari itong magdulot ng labis na pagtatrabaho ng bato na nagpapataas ng creatinine nang hindi ninyo namamalayan. Ang nakakalungkot, ang sakit sa bato ay hindi kaagad masakit o nagbibigay ng malinaw na babala. Ito ay dahan-dahang lumalala sa pamamagitan ng mga pamilyar na sintomas na madalas hindi napapansin ng marami, madalas na pag-ihi sa gabi, hirap sa pagtulog, mabigat na pakiramdam sa kamay at paa, panghihina, madilim na balat, at pagkawala ng gana kumain. At pagdating ng isang araw, kapag hawak na ninyo ang resulta ng laboratory test, magugulat na lang kayo, bakit ang taas ng creatinine ko? Mga kaibigan, ang problema ay hindi lang sa pagkain ng gulay o hindi pagkain ng gulay, kundi sa anong uri ng gulay ang kakainin, gaano karami, at paano ito ihahanda. May mga gulay na kung tama ang pagpili at pagluto, makakatulong sa pagpapagaan ng trabaho ng bato, makakabawas sa pamamaga, at susuporta sa paglabas ng dumi, kaya makakatulong sa pagpapanatili ng stable na creatinine. Higit sa lahat, kapag nakapagpahinga ang bato, unti-unti ring bababa ang madalas na pag-ihi sa gabi at magiging mas mahimbing at buo ang tulog. Ngunit sa kabaligtaran, kung mali ang pagpili ng gulay o niluto ito, ayon sa nakasanayang paraan sobrang luto, maalat ang timpla, o kinain ng marami sa gabi ang mga pagkaing akala natin ay napakabuti, ay magiging hindi nakikitang pabigat sa bato. At ito ang dahilan kung bakit may mga taong napakalinaw kumain, ngunit hindi pa rin gumagaling ang sakit sa bato, at minsan pa nga ay lumalala. Sa video na ito, nais kong linawin sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Hindi lahat ng gulay ay mabuti para sa mga may sakit sa bato, at hindi dahil kumain ka ng gulay ay bababa na ang creatinine. Ibabahagi ko sa inyo ang 10 uri ng gulay na itinuturing na kidney-friendly. Kung alam ninyo ang tamang paggamit, makakatulong ito upang mabawasan ang presyon sa bato, suportahan ang pagpapanatili ng creatinine, bawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi, at mapabuti ang tulog. Ngunit sasabihin ko rin ng malinaw kung paano ito kainin, ano ang dapat iwasan, at ano ang mga pagkakamali na madalas gawin ng mga may sakit sa bato sa kanilang pang-araw-araw na pagkain ng gulay. Magugulat din kayo na ang paraan ng pagluto ng gulay ay kasing halaga ng mismong gulay. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng paraan ng pagluluto mas magaan, sa tamang oras, at may tamang kombinasyon ang epekto ng parehong uri ng gulay sa bato ay maaaring maging ganap na magkaiba. Ito ang bagay na napakakaunting tao ang nabibigyan ng malinaw na gabay kahit na marami na ang nabubuhay na may sakit sa bato sa loob ng maraming taon. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay madalas umiihi sa gabi, hindi mahimbing ang tulog, may creatinine na tumataas,
at laging nag-aalala kung ano ang dapat kainin para hindi makasama sa bato, ang video na ito ay napakahalaga na panoorin hanggang sa huli. Dahil bawat uri ng gulay na ibabahagi ko ay hindi lamang pangalan, kundi pati na rin ang tiyak na paraan ng paggamit, madaling i-apply sa pang-araw-araw na pagkain, at angkop para sa mga matatanda at sa mga may mahinang bato. Sa ngayon, sisimulan natin ang unang uri ng gulay. Isang napakapamilyar na gulay sa mga bahay ng Pilipino, ngunit kung alam mo ang tamang paggamit, makakatulong ito sa pagpapagaan ng trabaho ng bato na hindi napapansin ng marami. Panoorin ninyong mabuti dahil ang mga susunod na gulay ay maaaring ang kinakain ninyo araw-araw, ngunit hindi ninyo alam ang tamang paraan ng paggamit. Ang unang uri ng gulay, patola lufa. Mga kaibigan, kung kailangan kong pumili ng isang gulay na pamilyar, madaling kainin, at lalo na angkop para sa mga may sakit sa bato, ang patola ang unang pangalan na nais kong banggitin. Marami sa inyo ang kumakain ng patola mula pa noong bata, niluluto sa sabaw, ginigisa o iniinom ang pinaglagaan, ngunit kakaunti lamang ang nakakaunawa kung bakit ang patola ay lalong angkop para sa mahinang bato at mas kakaunti pa ang nakakaalam na ang maling paraan ng pagkain ng patola ay maaaring mawala ang halos lahat ng benepisyo nito. Ang pinakamahalagang katangian ng patola ay ang mababang nilalaman ng potassium at phosphorus habang mayaman sa tubig at soluble fiber. Para sa mga may sakit sa bato, ito ay napakahalaga. Kapag mahina ang bato, humihina ang kakayahan nitong magsala at mag-regulate ng fluid, kaya ang katawan ay madaling magkaroon ng fluid retention at banayad na toxins na hindi malinaw na lumalabas. Ang patola ay gumagana tulad ng isang banayad na drain, tumutulong sa katawan na ilabas ang mga metabolic waste sa pamamagitan ng ihi, kaya binabawasan ang presyon sa bato. Maraming nagbahagi na kapag kumakain sila ng patola na may magaan na sabaw sa tanghali, sa hapon ay mas magaan ang kanilang pakiramdam, mas kaunti ang pagkauhaw sa gabi, at lalo na mas kaunti ang pag-ihi sa gabi. Hindi ito nagkataon lamang, tumutulong ang patola sa pag-regulate ng fluid sa katawan. Binabawasan ang fluid retention sa araw at ang labis na pagpapalabas ng bato sa gabi na nagiging sanhi ng kawalan ng tulog. Gayunpaman, dito nagkakamali ang marami. Ang unang pagkakamali ay ang pagluluto ng patola ng masyadong maalat. Mga kaibigan, kahit kaunting patis o pampalasa lamang na sobra, ay halos mawawala na ang lahat ng benepisyo ng patola sa pagpapagaan ng bato dahil ang mataas na sodium ay kumukuha ng tubig na nagpapahirap sa bato. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkakain ng patola ng marami sa gabi. Ang patola na may maraming tubig, kung kinain ng huli, lalo na pagkatapos ng 6 o 7 ng gabi, ay madaling magdulot ng matinding pagtatrabaho ng bato sa gabi na nagreresulta sa mas madalas na pag-ihi sa gabi. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng patola para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakamainam na paraan ay lutuin ito sa magaan na sabaw. Maaaring magdagdag ng ilang hiwa ng luya o sibuyas upang magpainit ng tiyan at madaling matunaw. Dapat itong kainin sa tanghalian o sa maagang bahagi ng hapon kapag mahusay pa ang paggana ng bato upang mas epektibong maproseso ang tubig at dumi sa katawan. Kung igigisa, dapat itong igisa ng mabilis sa kaunting vegetable oil at iwasan ang paggamit ng masyadong maalat. Isa pang punto na hindi gaanong napapansin ay hindi dapat kumain ng sobrang dami ng patola sa isang kainan. Para sa mga may mahinang bato, ang angkop na dami ay mga isang maliit na mangkok ng sabaw ng patola o 100 gramo ng patola bawat pagkain. Ang sapat na pagkain ay nakakatulong sa pagpapagaan ng bato, ngunit ang sobrang pagkain ay maaaring magdulot ng lamig sa tiyan, pagkapagod at paglobo ng tiyan sa mga matatanda. May nagtanong sa akin, mabuti ba sa bato ang pag-inom ng pinaglagaan ng patola?
Ang sagot ay hindi dapat abusuhin. Ang patola na inilaga ng malabnaw, walang asukal, walang asin, at ininom ng kaunti sa araw ay ayos. Ngunit kung ininom ng marami tulad ng tubig, lalo na sa gabi, madaling magiging kabaligtaran ang epekto na magpapataas ng pag-ihi sa gabi. Kita ninyo, parehong patola, ngunit kung tama ang pagkain ay nakakatulong sa bato at kung mali ay nagpapahirap dito. At ito pa lamang ang unang uri ng gulay. Ngayon, ibabahagi ko ang isa pang pamilyar na gulay na madalas hindi napapansin o maling kinakain. Ngunit kung tama ang paggamit, makakatulong ito sa pagbawas ng pamamaga at mapabuti ng malaki ang tulog ng mga may sakit sa bato. Huwag ninyong palampasin ang susunod na bahagi dahil ang gulay na iyon ay maaaring nasa inyong kusina na. Mga kaibigan, nais kong magtanong sa inyo, sa mga nanonood ng video na ito, mayroon na bang kumakain ng patola ng madalas? Kung nakapagluto na kayo ng sabaw ng patola, ginisa ang patola, o umiinom ng pinaglagaan ng patola, mangyaring mag-comment ng numero 1, IMA, sa ibaba upang malaman ko na kasama pa rin kayo sa bahaging ito ng video. Kung hindi pa kayo nakakain ng patola, o nakakain na ngunit hindi pa nakikita ang malinaw na epekto nito sa bato, huwag kayong mag-atubiling mag-comment. Babasa at ipapaliwanag ko ng mas detalyado sa mga susunod na bahagi. Bawat numero na iiwan ninyo ay hindi lamang nakakatulong sa akin na malaman na nanonood kayo, kundi isang malaking inspirasyon din upang patuloy akong magbahagi ng iba pang mga uri ng gulay, mga pamilyar na bagay sa kusina, ngunit kung alam ang tamang paggamit, makakatulong sa pagpapagaan ng bato araw-araw. Ang pangalawang uri ng gulay, repolyo, ang tahimik na panangga ng mahinang bato. Mga kaibigan, halos lahat ng pamilya ay pamilyar sa repolyo, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam na ang repolyo ay isa sa mga gulay na angkop para sa mga may sakit sa bato kung alam ang tamang paraan ng pagkain. Hindi maingay o matalim tulad ng ibang gulay, ang repolyo ay sumusuporta sa bato sa isang tahimik ngunit matatag na paraan. Ang unang mahalagang katangian ng repolyo ay ang medyo mababang nilalaman ng potassium at phosphorus, habang mayaman sa fiber at vitamin C. Para sa mga may mahinang bato, ito ay napakahalaga. Kapag naipon ang dumi sa katawan at mahina ang paggana ng digestive system, ang bato ay kailangang magbuhat ng dagdag na trabaho. Tinutulungan ng repolyo na maging mas maayos ang bituka, kaya indirektang binabawasan ang presyon sa bato. Hindi lang iyon, ang repolyo ay naglalaman din ng mga natural na compound na sumusuporta sa banayad na detoxification, lalo na ang mga dumi na nagmumula sa proseso ng metabolismo ng protina. Marami sa inyo na kumakain ng repolyo ng tama sa loob ng ilang panahon ay makakaramdam ng mas magaan na tiyan, mas kaunting bloating, mas kaunting pagkapagod, at lalo na sa gabi ay hindi na nararamdaman ang bigat o restlessness na nagiging sanhi ng hirap sa pagtulog. Gayunpaman, ang repolyo ay isa ring gulay na madaling kainin ng mali. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang sobrang paglaga at pagtatapon ng pinaglagaan na halos mawala ang mga bitamina at natunaw na mineral. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkain ng sobrang dami ng hilaw na repolyo, lalo na para sa mga matatanda na may mahinang digestive system. Ang hilaw na repolyo ay mayaman sa magaspang na fiber, madaling magdulot ng bloating at gas na nagpapapagod sa katawan at nakakaapekto sa tulog. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng repolyo para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakasimple at pinakaligtas na paraan ay ang igisa o lutuin sa magaan na sabaw nang hindi sobrang luto. Maaari mong igisa ang repolyo ng mabilis sa kaunting vegetable oil, magdagdag ng sibuyas o luya para sa init ng tiyan at madaling matunaw. Kung niluluto sa sabaw, dapat lamang itong lutuin ng malabnaw at walang alat, kainin sa tanghalian o sa maagang bahagi ng hapon, iwasan ang pagkain ng marami sa gabi upang hindi magdulot ng bloating sa gabi.
Ang angkop na dami para sa mga may mahinang bato ay humigit kumulang isang maliit na mangkok ng lutong repolyo sa bawat kainan. Hindi dapat kainin ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw, kundi dapat salitan sa iba pang uri ng gulay upang mas balanse ang pag-absorb ng katawan. May isang napakahalagang punto, ang repolyo ay nakakatulong sa bato sa pamamagitan ng indirektang paraan, sa pamamagitan ng digestive system at tahimik na pagbawas ng pamamaga. Kaya, huwag ninyong asahan na pagkatapos ng ilang kainan ay makikita na kaagad ang resulta. Ngunit kung patuloy na kakainin ng tama, marami ang nakakaranas ng mas mahimbing na tulog, mas kaunting paggising sa gabi, at mas magaan na pakiramdam ng katawan. Mga kaibigan, sino dito ang madalas kumain ng repolyo? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba upang malaman ko na nanonood pa rin kayo at kasama ko. At ngayon, ibabahagi ko ang ikatlong uri ng gulay. Isa pang pamilyar na gulay na madalas ay itinuturing na walang espesyal, ngunit napakikinabangan para sa mga may sakit sa bato kung alam ang tamang paggamit. Ang ikatlong uri ng gulay, cauliflower, puting superlolo. Mga kaibigan, kapag binanggit ang cauliflower, marami ang nag-iisip na ito ay isang ordinaryong gulay lamang, hindi masyadong kapansin-pansin. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, ang cauliflower ay isang napakahalagang pagpipilian dahil nakakatulong ito sa bato sa isang tahimik, matatag at medyo ligtas na paraan. Ang pinakamalaking lakas ng cauliflower ay ang mababang nilalaman ng potassium at phosphorus, habang mayaman sa fiber at natural na anti-inflammatory compounds. Para sa mga may mahinang bato, ito ay napakahalaga. Kapag bumaba ang tahimik na pamamaga sa katawan, hindi na kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang bato, kaya makakatulong ito sa pagpapanatili ng stable na creatinine sa paglipas ng panahon. Isa pang benepisyo na hindi gaanong napapansin ay ang cauliflower ay maraming tubig, ngunit hindi nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng tubig tulad ng ibang gulay. Nakakatulong ito upang mapanatili ang mas mahusay na fluid balance sa katawan. Marami sa inyo na kumakain ng cauliflower ng tama ay nakakaranas na regular ang pag-ihi sa araw, ngunit hindi na madalas sa gabi, kaya mas mahimbing ang tulog. Gayunpaman, tulad ng maraming gulay, ang cauliflower ay madaling kainin ng mali. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng hilaw o sobrang dami sa isang kainan. Ang cauliflower ay naglalaman ng mga natural na compound na madaling magdulot ng gas kung kinain ng marami o hilaw. Ang mga matatanda ay madaling makaranas ng bloating at gas na nagpapapagod sa katawan at nakakaapekto sa tulog. Ang pangalawang pagkakamali ay ang sobrang alat na timpla. Kahit kaunting dagdag na asin, pampalasa o patis ay maaaring gawing pabigat sa bato ang cauliflower dahil sa mataas na sodium. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng cauliflower para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakaligtas na paraan ay ang i-steam o igisa ng mabilis ng hindi sobrang luto. Maari mong i-steam ang cauliflower at haluan ng kaunting vegetable oil, magdagdag ng sibuyas o bawang na bahagyang iginisa para sa lasa nang hindi na kailangan ng maalat na timpla. Kung igigisa, dapat itong igisa ng mabilis sa katamtamang init, iwasan ang sobrang paggisa na magpapalambot sa gulay at mawawala ang nutrisyon. Maari ding durugin ang cauliflower at lutuin sa malabnaw na sabaw, lalo na angkop para sa mga may mahinang digestive system o mahirap kumain. Ang sabaw ay dapat kainin sa tanghalian, iwasan ang pagkain ng marami sa gabi upang hindi magdulot ng bloating sa gabi. Ang angkop na dami para sa mga may sakit sa bato ay humigit kumulang 100 milligrams ng lutong cauliflower sa bawat kainan. Hindi dapat kainin ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw, kundi dapat salitan sa iba pang uri ng gulay upang mas balanse ang pag-absorb ng katawan. Kita ninyo? Hindi ginagaling agad ng cauliflower ang bato,
ngunit nakakatulong ito upang hindi gaanong mapagod ang bato ng paunti-unti. At para sa mga may sakit sa bato, ang mga maliliit at regular na pagbabagong tulad nito ang pinakamahalaga. Ngayon, ibabahagi ko ang pang-apat na uri ng gulay, isang pamilyar na pampalasa sa kusina, ngunit kung tama ang paggamit, ay makakatulong sa pagbawas ng pamamaga at paglilimita sa pangangailangan ng maalat na timpla, kaya napakikinabangan para sa mahinang bato. Mga kaibigan, sino dito ang madalas kumain ng cauliflower? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 3 sa ibaba upang malaman ko na nanonood pa rin kayo at kasama ko. Ang pang-apat na uri ng gulay, bawang. Mga kaibigan, maliit man ang bawang, ngunit isa ito sa mga tahimik na katulong na napakikinabangan para sa mga may sakit sa bato kung alam ang tamang paggamit. Marami ang tumitingin sa bawang bilang isang pampalasa lamang, ngunit sa totoo lang, ang bawang ay nakakatulong sa bato sa isang napakahalagang paraan. Binabawasan ang pamamaga at ang pangangailangan ng paggamit ng asin sa pang-araw-araw na pagkain. Para sa mga may mahinang bato, ang matagal na tahimik na pamamaga ang siyang dahilan kung bakit mas napapagod ang bato. Ang bawang ay naglalaman ng mga natural na compound na nakakatulong sa pagbawas ng inflammatory response, sumusuporta sa pagprotekta sa mga selula mula sa oxidative damage. Kapag bumaba ang antas ng pamamaga sa katawan, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato upang iproseso ang mga inflammatory mediators, kaya makakatulong ito sa pagpapanatili ng stable na creatinine sa paglipas ng panahon. Isa pang napakapraktikal na benepisyo ng bawang ay nakakatulong ito upang maging mas malasa ang pagkain nang hindi na kailangan ng maalat na timpla. Mga kaibigan, sa pagdagdag lamang ng kaunting iginisang bawang o tinadtad na bawang, ang malabnaw na sabaw o ginisa na may kaunting asin ay napakasarap pa ring kainin. Ito ay lalong mahalaga dahil ang maalat na pagkain ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangang magtrabaho ng husto ang bato na madaling nagreresulta sa madalas na pag-ihi sa gabi at mahinang tulog. Gayunpaman, ang bawang ay madali ring maling gamitin. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang sobrang paggisa ng bawang hanggang sa masunog. Kapag nasunog ang bawang, halos mawawala ang mga benepisyo nito at maaari pa ngang makabuo ng mga compound na hindi mabuti para sa katawan. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkain ng sobrang dami ng hilaw na bawang. Para sa mga matatanda na may mahinang digestive system, ang hilaw na bawang ay madaling magdulot ng init sa tiyan, pananakit, at discomfort na nakakaapekto sa tulog sa gabi. Kaya paano ba ang tamang paggamit ng bawang para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakaligtas na paraan ay durugin o tadtarin ang bawang, hayaan itong umupo ng ilang minuto bago lutuin sa katamtamang init at maikling panahon. Ang bawang ay dapat gamitin bilang pampalasa, hindi kailangan ng marami ngunit regular ang paggamit. Maaari mong ilagay ang bawang sa huling bahagi ng paggisa o pagluluto ng sabaw upang mapanatili ang aroma at natural na benepisyo nito. Ang angkop na dami ay 1 o 2 maliit na butil ng bawang bawat araw na hinahati sa bawat kainan. Hindi dapat kumain ng sobrang dami ng bawang sa isang kainan at lalong hindi dapat kumain ng bawang sa gabi kung mahina ang tiyan dahil maaari itong magdulot ng discomfort at makapagpahina sa tulog. Kita ninyo, hindi ginagaling ng bawang ang bato, kundi nakakatulong ito upang hindi gaanong mapagod ang bato araw-araw sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga at paglilimita sa maalat na pagkain. Para sa mga may sakit sa bato, ang mga maliliit na bagay na tulad nito ang nagbibigay ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Ngayon, ibabahagi ko ang pang-5 uri ng gulay, isang napakapamilyar na uri sa mga hapagkainan ng pamilya na nagpapatamis sa pagkain ng natural, kaya sumusuporta sa mga may mahinang bato upang mabawasan ang pagdepende sa asin at mabigat na pampalasa. Mga kaibigan,
Sino dito ang madalas gumamit ng bawang sa pang-araw-araw na pagkain? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 4 por sa ibaba upang malaman ko na nanonood pa rin kayo at kasama ko. Ang panglimang uri ng gulay, sibuyas, ang natural na pampatamis na nagpapagaan sa pabigat ng asin sa bato. Mga kaibigan, ang sibuyas ay isang napakapamilyar na gulay, halos naroroon sa halos lahat ng hapagkainan ng pamilya. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, ang sibuyas ay hindi lamang gulay kundi isa ring natural na pampalasa na nakakatulong sa pagpapagaan ng bato kung alam ang tamang paggamit. Ang pinakamahalagang katangian ng sibuyas ay ang natural na tamis nito pagkatapos maluto. Kapag tama ang paggisa o pagluluto ng sibuyas, ang matamis na lasa nito ay kakalat sa pagkain na nakakatulong sa inyo na kumain ng mas kaunting asin ngunit masarap pa rin. Ito ay napakahalaga para sa mga may mahinang bato. Dahil ang matagal na maalat na pagkain ay hindi lamang nagpapataas ng presyon ng dugo, kundi nagpapahirap din sa bato na madaling nagreresulta sa madalas na pag-ihi sa gabi at mahinang tulog. Hindi lang iyon, ang sibuyas ay naglalaman din ng mga compound na nakakatulong sa pagbawas ng tahimik na pamamaga sa katawan. Para sa mga may sakit sa bato, ang matagal na pamamaga ang siyang tahimik na kaaway na nagpapabilis sa paghina ng paggana ng bato. Kapag mas mahusay na kontrolado ang pamamaga, hindi na gaanong mapapagod ang bato at ang proseso ng pagsasala ng dumi ay magiging mas madali, kaya makakatulong ito sa pagpapanatili ng stable na creatinine sa paglipas ng panahon. Isa pang benepisyo na napansin ng marami pagkatapos ng ilang panahon ng tamang paggamit ng sibuyas ay ang unti-unting pagbuti ng tulog. Kapag hindi na gaanong maalat ang hapunan, hindi na gaanong nagkakaroon ng fluid retention ang katawan, hindi na kailangang maglabas ng labis na tubig ang bato sa gabi, kaya ang madalas na pag-ihi sa gabi ay bumababa. Gayunpaman, ang sibuyas ay madali ring magdulot ng discomfort kung maling gamitin. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng sobrang dami ng hilaw na sibuyas, lalo na sa gabi. Ang hilaw na sibuyas ay madaling magdulot ng bloating at gas na nagpapahirap sa pagtulog ng mga matatanda. Ang pangalawang pagkakamali ay ang paggisa ng sibuyas sa sobrang lakas na apoy hanggang sa masunog, na nawawala ang natural na tamis at nagiging mapait na hindi na mabuti para sa katawan. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng sibuyas para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakamainam na paraan ay igisa ito ng dahan-dahan sa katamtamang init sa kaunting vegetable oil upang lumambot ang sibuyas at lumabas ang natural na tamis nito. Maaari mo ring ilagay ang sibuyas sa malabnaw na sabaw at lutuin ng hindi sobrang luto. Kung gagamitin sa hapunan, dapat lamang gumamit ng kaunting dami, iwasan ang sobrang pagkain upang hindi magdulot ng bloating sa gabi. Ang angkop na dami para sa mga may mahinang bato ay humigit kumulang 2 maliit na sibuyas bawat araw na hinahati sa bawat kainan. Hindi dapat kainin ng sabay-sabay at dapat isama ang sibuyas sa iba pang uri ng gulay upang mas balanse ang pagkain. Kita ninyo? Sa paggamit lamang ng natural na tamis ng sibuyas, nakatulong na kayo sa inyong sarili na bawasan ang dami ng asin na iniinom araw-araw. At para sa mga may sakit sa bato, ang pagbawas ng asin ay pagbawas ng pabigat sa bato sa isang napakapraktikal at ligtas na paraan. Ngayon ibabahagi ko ang pang-anim na uri ng gulay. Isang gulay na hindi gaanong napapansin ngunit nakakatulong sa katawan na maglabas ng dahan-dahan, sumusuporta sa bato at urinary tract na gumana ng mas maayos. Mga kaibigan, sino dito ang madalas gumamit ng sibuyas sa kanilang pagkain? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 5, 5 sa ibaba upang malaman ko na nanonood pa rin kayo at kasama ko. Ang pang-anim na uri ng gulay, Labanos white radish, ang banayad na daanan na nagpapanatili ng ligtas at maayos na bato
at urinary tract. Mga kaibigan, ang labanos ay isang napakapamilyar na gulay sa mga hapagkainan ng Pilipino, ngunit madalas na hindi gaanong pinapansin. Iniisip na nakakapagpalamig lamang ito at walang espesyal. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, ang labanos ay may napakahalagang papel. Nakakatulong ito sa katawan na maglabas ng dahan-dahan, binabawasan ang fluid retention, at sumusuporta sa mas maayos na paggana ng urinary tract. Ang unang lakas ng labanos ay ang mataas na nilalaman ng tubig, mababang potassium at phosphorus na angkop para sa mga may mahinang bato na kailangang limitahan ang labis na mineral. Kapag humihina ang bato, nagiging mahirap ang pag-regulate ng tubig sa katawan na madaling nagre-resulta sa mabigat na pakiramdam, restlessness, lalo na sa gabi. Tinutulungan ng labanos ang katawan na maglabas ng dahan-dahan, hindi nagiging sanhi ng biglaang fluid retention kaya binabawasan ang presyon sa bato. Hindi lang iyon, ang labanos ay naglalaman din ng mga natural na compound na sumusuporta sa digestive system at nakakabawas ng bloating. Para sa mga matatanda, kapag mahina ang digestive system, ang dumi na matagal na naiipon sa bituka ay indirektang nagpapahirap sa bato. Ang tamang pagkain ng labanos ay nakakatulong sa pagpapalabas ng dumi sa bituka kaya nababawasan ang pabigat sa bato. Maraming nagbahagi na kapag kumakain sila ng malabnaw na sabaw ng labanos sa araw, mas magaan ang kanilang pakiramdam, mas komportable, at lalo na sa gabi ay hindi na nararamdaman ang bigat ng tiyan, discomfort, na nagiging sanhi ng kawalan ng tulog. Ito ang indirektang ngunit napakahalagang epekto para sa mga may sakit sa bato. Gayunpaman, ang labanos ay madali ring maling gamitin. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng sobrang dami ng hilaw, lalo na para sa mga may mahinang tiyan. Ang hilaw na labanos ay madaling magdulot ng lamig sa tiyan at gas na nagpapapagod sa tao. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagluluto ng sobrang labnaw at pagkain ng sobrang dami. Iniisip na mabuti ito, ngunit nagpapataas ng labis na dami ng tubig na iniinom na nagreresulta sa mas madalas na paghihi sa gabi. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng labanos para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakaligtas na paraan ay ang lutuin ito sa malabnaw na sabaw. Maaaring magdagdag ng ilang hiwa ng luya upang magpainit ng tiyan at madaling matunaw. Maaari mo ring igisa ang labanos kasama ng isda o karne na walang taba na may napakagaan na timpla. Ang pinakaangkop na oras para kainin ay sa tanghalian o sa maagang bahagi ng hapon. Iwasan ang pagkain ng marami sa gabi. Ang angkop na dami para sa mga may mahinang bato ay humigit kumulang 1 mangkok ng sabaw ng labanos o 100,150 gramo ng lutong labanos bawat pagkain. Hindi dapat kainin ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw, kundi dapat salitan sa iba pang uri ng gulay upang mas mahusay na makapag-adjust ang katawan. Kita ninyo, ang labanos ay hindi gamot, ngunit ito ay tulad ng isang banayad na daanan para sa katawan. Nakakatulong sa pagbawas ng fluid retention, sumusuporta sa bato at urinary tract na gumana ng mas maayos. Para sa mga may sakit sa bato, ang kapayapaang iyon ay napakahalaga. Ngayon, ibabahagi ko ang pang-7 uri ng gulay. Isa pang uri ng ugat na madalas nakakalimutan, ngunit isang napakabuting alternatibo sa patatas para sa mga nangangailangan na kontrolin ang potassium at creatinine. Mga kaibigan, sino dito ang madalas kumain ng sabaw ng labanos? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 6, 6 sa ibaba upang malaman ko na nanonood pa rin kayo at kasama ko. Ang pang-7 uri ng gulay, turnips, singkamas. Ang ligtas na alternatibo sa starchy foods na mataas sa potassium. Mga kaibigan, kapag binanggit ang mga ugat, maraming may sakit sa bato ang labis na nag-aalala dahil sa takot na mataas ang starch at potassium na magpapapagod sa bato.
Ngunit may isang uri ng ugat na hindi gaanong napapansin, ngunit napakaangkop kung alam ang tamang paggamit, at iyon ay ang singkamas. Turnip. Ang pinakamahalagang katangian ng singkamas ay ang mas mababang nilalaman ng potassium at phosphorus kumpara sa patatas o iba pang uri ng ugat. Kaya, para sa mga may sakit sa bato na kailangang kontrolin ang creatinine at mineral, ang singkamas ay maaaring ituring na isang ligtas na alternatibo, nakakatulong sa pagkain na hindi maging boring nang hindi nagpapahirap sa bato. Hindi lang iyon, ang singkamas ay mayaman din sa fiber at natural na compound na nakakatulong sa pagbawas ng tahimik na pamamaga. Kapag mas mahusay na kontrolado ang pamamaga sa katawan, hindi na gaanong makakaranas ng matagal na presyon ang bato. Marami sa inyo na kumakain ng singkamas nang tama sa loob ng ilang panahon ay nakakaranas ng pagbaba ng mabigat na pakiramdam, mas magaan na tiyan, at mas stable na tulog sa gabi. Isa pang benepisyo ng singkamas ay ang kakayahan nitong sumuporta sa digestive system at banayad na paglabas ng dumi. Kapag mahusay ang paggana ng bituka, bumababa ang dami ng dumi na naiipon, hindi na kailangang tulungan ng bato ang paggana ng digestive system. Ito ay isang koneksyon na hindi gaanong napapansin, ngunit malaki ang epekto sa mga may matagal ng sakit sa bato. Gayunpaman, ang singkamas ay hindi rin dapat kainin ng pabaya. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng hilaw o sobrang dami sa isang kainan. Ang singkamas ay naglalaman ng mga natural na compound na madaling magdulot ng gas kung kinain ng marami, lalo na sa gabi, na madaling magdulot ng bloating at hirap sa pagtulog. Ang pangalawang pagkakamali ay ang sobrang pagluto hanggang sa lumambot, na nawawala ang natural na tamis at nagiging mas mahirap tunawin ang pagkain. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng singkamas para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakaligtas na paraan ay ang stew, pakuluan, o lutuin sa malabnaw na sabaw ng hindi sobrang luto. Maaari mong i-stew ang singkamas kasama ng isda, karne na walang taba, o lutuin sa malabnaw na sabaw at kainin sa tanghalian o sa maagang bahagi ng hapon. Kung nais igisa, igisa lamang ng mabilis sa katamtamang init, iwasan ang maalat na timpla. Ang angkop na dami para sa mga may mahinang bato ay humigit kumulang 100,150 milligrams ng lutong singkamas bawat kainan. Hindi dapat gamitin araw-araw bilang kapalit ng lahat ng iba pang uri ng ugat, kundi dapat salitan upang mas balanse ang pag-absorb ng katawan. Kita ninyo, sa pagpapalit lamang ng patatas ng singkamas sa ilang kainan, malaki na ang naitulong ninyo sa bato upang mabawasan ang pabigat. At para sa mga may sakit sa bato, ang mga maliliit na pagbabagong tulad nito, kung patuloy na ginagawa, ay magbibigay ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Ngayon, ibabahagi ko ang pangwalong uri ng gulay. Isang gulay na nakakatulong sa paglabas ng labis na tubig, ngunit kung maling kainin ay madaling magdulot ng discomfort sa mga may mahinang bato. Mga kaibigan, sino dito ang nakakain na ng singkamas? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 7 sa ibaba upang malaman ko na nanonood pa rin kayo at kasama ko. Ang pangwalong uri ng gulay, asparagus, ang banayad na drain na nakakabawas sa fluid retention ng bato sa gabi. Mga kaibigan, ang asparagus ay isang simple lamang na gulay, ngunit para sa mga may sakit sa bato, kung tama ang paggamit, ang asparagus ay makakatulong ng malaki sa bato sa pag-regulate ng labis na tubig sa katawan. Ito ang problema na dinaranas ng maraming may mahinang bato. Sa araw ay parang walang problema, ngunit sa gabi ay madalas umiihi, hirap sa pagtulog at pagod na pagod. Ang espesyal na katangian ng asparagus ay ang mga natural na compound na nakakatulong sa banayad na paglabas ng dumi, sumusuporta sa katawan na ilabas ang labis na tubig nang hindi nagiging sanhi ng matinding paglabas.
Kapag ang prosesong ito ay regular na nangyayari sa araw, hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato sa gabi, kaya ang madalas na pag-ihi sa gabi ay unti-unting bababa at mas mahimbing ang tulog. Hindi lang iyon. Ang asparagus ay mayaman din sa antioxidants na nakakatulong sa pagbawas ng tahimik na pamamaga sa katawan. Para sa mga may sakit sa bato, ang matagal na pamamaga ang siyang dahilan kung bakit mas mabilis na humihina ang paggana ng bato. Kapag mahusay na kontrolado ang pamamaga, mas madali ang paghinga ng bato at ang proseso ng pagsasala ay magiging mas maayos na makakatulong sa pagpapanatili ng stable na creatinine sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang asparagus ay madali ring maling maunawaan at maling gamitin. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng hilaw na asparagus o sobrang dami sa isang kainan. Ang hilaw na asparagus ay medyo matigas, maraming fiber, madaling magdulot ng bloating at gas, lalo na para sa mga matatanda na may mahinang digestive system. Kapag hindi komportable ang tiyan, sa gabi ay madaling mahirapan sa pagtulog. Ang pangalawang pagkakamali ay ang paglalagay ng maalat na timpla o sobrang dami ng mantika sa paggisa. Ang asparagus ay natural na magaan at sariwa. Kung maalat ang timpla o sobrang dami ng mantika, hindi lamang mawawala ang epekto nitong sumuporta sa bato kundi magpapahirap din sa bato na iproseso ang sodium na madaling magreresulta sa fluid retention at mas madalas na pag-ihi sa gabi. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng asparagus para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakaligtas na paraan ay ang steam o igisa ng napakabilis, lutuin ng hindi sobrang luto. Maari mong steam ang asparagus at haluan ng kaunting vegetable oil. Magdagdag ng sibuyas o bawang na bahagyang iginisa para sa aroma. Kung igigisa, igisa lamang ng mabilis sa katamtamang init at iwasan ang sobrang paggisa. Ang pinakaangkop na oras para kainin ay sa tanghalian o sa maagang bahagi ng hapon. Iwasan ang pagkain ng asparagus sa gabi dahil ang katangian nitong sumuporta sa paglabas ng dumi ay maaaring magdulot ng mas madalas na pag-ihi sa gabi. Ang angkop na dami para sa mga may mahinang bato ay humigit kumulang 80,100 gramo ng lutong asparagus bawat pagkain. Hindi dapat kainin ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw, kundi dapat salitan sa iba pang uri ng gulay upang mas mahusay na makapag-adjust ang katawan. Kita ninyo, ang asparagus ay hindi ginagaling agad ang bato, ngunit kung tama ang paggamit, nakakatulong ito sa bato na gumana ng tama, hindi napipilitan, lalo na sa gabi. Para sa mga may sakit sa bato, sa pagkakaroon lamang ng mas mahimbing na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, malaki na ang pagbuti ng kalidad ng buhay. Ngayon, ibabahagi ko ang pangsyam na uri ng gulay, isang napakapamilyar, madaling hanapin, nakakatulong sa digestive system, at nakakabawas ng pamamaga, ngunit madalas na maling kinakain sa pang-araw-araw na hapagkainan. Mga kaibigan, sino dito ang nakakain na ng asparagus? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 8, 80 sa ibaba, upang malaman ko na nanonood pa rin kayo at kasama ko. Ang pangsyam na uri ng gulay, bataw hyacinth bean o sitaw string beans, ang mabait na kaibigan na nagpapagaan sa trabaho ng bato at tiya. Mga kaibigan, kapag binanggit ang mga uri ng beans, maraming may sakit sa bato ang agad na nag-aalala dahil sa takot na mataas ang potassium at vegetable protein na magpapapagod sa bato. Ngunit may isang uri ng bean na exception. Kung tama ang paggamit ay napakaangkop at iyon ay ang bataw o sitaw. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng bataw, sitaw kumpara sa maraming iba pang uri ng beans ay ang mababang nilalaman ng potassium, phosphorus at sodium, habang mayaman sa fiber at natural na anti-inflammatory compounds. Para sa mga may mahinang bato, ito ay isang napakahalagang kombinasyon. Kapag mas maayos ang paggana ng digestive system,
Hindi na masyadong matagal na naiipon ang dumi sa bituka, hindi na kailangang gawin ng bato ang trabaho ng bituka. Marami sa inyo na kumakain ng bataw, sitaw ng tama sa loob ng ilang panahon ay nakakaranas ng mas magaan na tiyan, mas kaunting bloating at mas komportableng kumain. Kapag hindi na nararamdaman ng katawan ang bigat ng tiyan at restlessness, mas mahimbing ang tulog sa gabi, mas kaunti ang paggising. Para sa mga may sakit sa bato, ang pagbawas lamang ng ilang beses na paggising sa gabi ay malaking pagbuti na. Isa pang benepisyo ng bataw, sitaw ay madali itong lutuin, angkop sa panlasa ng mga matatanda. Sa pag-isa lamang ng mabilis, pag-steam o pagpapakulo ng hindi sobrang luto, hindi na kailangan ng masalimuot na timpla. Napananatili pa rin ng bataw, sitaw ang natural na tamis nito na nakakatulong sa inyo na kumain ng mas kaunting asin nang hindi nahihirapan. Gayunpaman, ang bataw, sitaw ay madali ring maling kainin kung hindi mapapansin. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang sobrang pagpapakulo hanggang sa lumambot na sumisira sa fiber at mas madaling magdulot ng bloating. Ang pangalawang pagkakamali ay ang paggisa ng maalat, paglalagay ng maraming patis, pampalasa, na ganap na mawawala ang benepisyo nitong magpapagaan sa bato. Ang ilan sa inyo ay mayroon pang nakagawian na kumain ng bataw, sitaw sa gabi, iniisip na ayos lang ito dahil gulay. Ngunit kung kumain ng marami sa gabi, lalo na kung mahina ang tiyan, ang bataw, sitaw ay maaaring magdulot ng kaunting gas na magpapahirap sa pagtulog. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng bataw, sitaw para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakaligtas na paraan ay ang i-steam o igisa ng mabilis, lutuin ng hindi sobrang luto. Maaari mong igisa ang bataw, sitaw, sa kaunting vegetable oil, magdagdag ng sibuyas o bawang na bahagyang iginisa para sa aroma. Kung pakukuluan, pakuluan lamang ng sapat at kainin agad habang mainit pa. Ang pinakaangkop na oras para kainin ay sa tanghalian o sa maagang bahagi ng hapon. Kung kakain sa gabi, dapat lamang kumain ng napakakaunting dami. Ang angkop na dami para sa mga may mahinang bato ay humigit kumulang 100 gramo ng lutong bataw, sitaw bawat pagkain. Hindi dapat kainin ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw. Kita ninyo, hindi ginagaling agad ng bataw, sitaw ang bato, ngunit nakakatulong ito upang hindi gaanong mapagod ang bato sa isang napakanatural na paraan, nakakatulong sa mas mahusay na digestive system, nakakabawas ng pamamaga, at nakakabawas ng pangangailangan ng maalat na pagkain. Para sa mga may sakit sa bato, ang mga simpleng bagay na tulad nito ang siyang pundasyon upang mapabuti ang pangmatagalang kalusugan. Ngayon, ibabahagi ko ang pang-10 uri ng gulay, ang huling uri. Isang napakapamilyar, madaling kainin, maraming tubig na nakakatulong sa katawan, na mapanatili ang magaan na pakiramdam, kaya sumusuporta sa bato at mas mahusay na tulog kung tama ang paggamit. Mga kaibigan, sino dito ang madalas kumain ng bataw o sitaw? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero siyam, 9, sa ibaba upang malaman ko na nanonood pa rin kayo at kasama ko. Ang pang-10 uri ng gulay, upo, botel, gourd, ang malambot na daanan na nagpapagaan sa bato, nagpapahimbing ng tulog. Mga kaibigan, ang huling gulay na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay upo. Ito ay isang napakapamilyar na gulay sa mga hapagkainan ng Pilipino, ngunit madalas na itinuturing na kapareho ng kalabasa. Sa totoo lang, ang upo ay ganap na magkaiba, at kung tama ang paggamit, maari itong maging isang napakalumanay na pagpipilian para sa mga may sakit sa bato. Ang pinakamahalagang katangian ng upo ay ang lambot nito, maraming tubig ngunit hindi nagiging sanhi ng fluid retention, kasama ang katamtamang dami ng potassium at phosphorus na angkop para sa mga may mahinang bato kung kinain sa tamang dami. Para sa mga may sakit sa bato,
Ang nakakatakot ay hindi ang tubig kundi ang pagpasok ng tubig sa maling oras at maling paraan na nagpapahirap sa bato sa gabi. Tinutulungan ng upo ang katawan na i-regulate ang fluid sa mas banayad na paraan, kaya binabawasan ang presyon sa bato lalo na sa gabi. Marami sa inyo ang nagbahagi na kapag kumakain sila ng malabnaw na sabaw ng upo sa tanghalian o sa maagang bahagi ng hapon, mas magaan ang kanilang pakiramdam, hindi na mabigat ang tiyan o masyadong nauuhaw sa gabi. Kapag hindi na nagkakaroon ng fluid retention ang katawan, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay bumababa, kaya mas mahimbing at tuloy-tuloy ang tulog. Isa pang benepisyo ng upo ay napakadali itong tunawin, angkop para sa mga matatanda. Kapag mahusay ang digestive system, hindi na matagal na naiipon ang dumi sa bituka, hindi na kailangang tulungan ng bato ang proseso ng pagsasala ng dumi. Ito ay isang napakahalagang koneksyon, ngunit madalas na hindi napapansin sa pag-aalaga sa mahinang bato. Gayunpaman, ang upo ay madali ring maling kainin. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang sobrang labnaw na sabaw at pagkain sa gabi. Ang upo na maraming tubig, kung kinain bago matulog, ay madaling magdulot ng mas madalas na paggising para umihi. Ang pangalawang pagkakamali ay ang maalat na timpla o paggamit ng maraming industrial seasonings na ganap na mawawala ang katangian nitong magpapagaan sa bato. Kaya paano ba ang tamang pagkain ng upo para sa mga may sakit sa bato? Ang pinakaligtas na paraan ay ang lutuin ito sa malabnaw na sabaw. Maaaring magdagdag ng kaunting luya o sibuyas upang magpainit ng tiyan, madaling tunawin. Maaari mo ring igisa ang upo ng napakabilis sa katamtamang init sa kaunting vegetable oil. Ang pinakamainam na oras para kainin ay sa tanghalian o sa maagang bahagi ng hapon at iwasan ang pagkain ng marami sa gabi. Ang angkop na dami para sa mga may mahinang bato ay humigit kumulang isang maliit na mangkok ng sabaw ng upo o 100 gramo ng lutong upo bawat pagkain. Hindi dapat kainin ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming araw, kundi dapat salitan sa iba pang uri ng gulay upang mas balanse ang pag-absorb ng katawan. Kita ninyo, hindi ginagaling agad ng upo ang bato, ngunit ito ay tulad ng isang maayos na daanan. Nakakatulong sa katawan na maging mas magaan, hindi na gaanong mapapagod ang bato, at mas mapayapa ang tulog sa gabi. Para sa mga may sakit sa bato, minsan ang pagkakaroon lamang ng mas mahimbing na tulog bawat gabi ay malaki na ang pagbuti ng kalusugan. Mga kaibigan, sino dito ang madalas kumain ng upo? Kung mayroon, mangyaring mag-comment ng numero 10, 10 sa ibaba upang malaman ko na nanonood pa rin kayo at kasama ko hanggang sa huling bahagi ng video. Mga kaibigan, narating na natin ang 10 uri ng pamilyar na gulay, hindi mamahaling pagkain kundi mga bagay na makikita sa kusina ng bawat pamilya ng Pilipino. Ngunit ang higit na mahalaga ay hindi ang pangalan ng bawat uri ng gulay, kundi ang paraan kung paano natin ito nauunawaan ng tama, kinakain ng tama, at ginagamit ng tama para sa katawan na humihina sa paglipas ng panahon. Marami sa inyo ang nabubuhay na may mahinang bato, tumataas ang creatinine, madalas umiihi sa gabi, hindi mahimbing ang tulog, sa isang kalagayang tinatanggap na lamang. Iniisip na ganoon talaga kapag tumatanda. Ngunit mga kaibigan, ang mahinang bato ay hindi nangangahulugang wala ng paraan. Kailangan lamang na bawat araw ay gumaan ang trabaho ng bato ng kaunti, mas mahimbing ang tulog ng kaunti, mas kaunti ang pagkapagod ng katawan ng kaunti, malaki na ang pagbabago sa kalidad ng buhay. Ang pagkain ay hindi para agad gumaling ang sakit, kundi para hindi na lumala ang sakit, para bigyan ang katawan ng pagkakataong mag-adjust at bahagyang gumaling sa abot ng kakayahan nito. At ang mga maliliit at regular na pagbabago tulad ng tamang pagpili ng gulay, tamang oras ng pagkain, tamang pagluto ang siyang pinakamatatag para sa mga matatanda.
Alam kong may mga gabi na gumigising kayo para umihi sa ikatlo o ikaapat na beses, nakahiga at nakatingin sa kisame na mabigat ang loob. Alam ko rin ang pakiramdam ng pag-aalala tuwing hawak ang resulta ng laboratory test. Ngunit mga kaibigan, hindi kayo nag-iisa sa channel na ito. Laging kong nais na samahan kayo ng dahan-dahan, madaling maunawaan, hindi nakakatakot, hindi komplikado, nakatuon lamang sa mga bagay na tunay na makakatulong sa pang-araw-araw na buhay. Kung nakita ninyo na may kahit isang kapaki-pakinabang na bagay sa video na ito, mangyaring i-click ang subscribe at i-on ang notification bell. Hindi lang para suportahan ako kundi para bawat linggo ay magkaroon kayo ng isang kaibigan na kasama, nagpapaalala sa inyo na kumain ng mas tama, mabuhay ng mas dahan-dahan, at mas alagaan ang katawan. Maaari mo ring ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga dumaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, mahinang bato, at hindi mahimbing na tulog. Sino ang nakakaalam? Baka ang maliit na pagbabahagi ninyo ay makatulong sa isang tao na mas mahimbing ang tulog sa isang gabi, mas kaunti ang pag-aalala sa isang araw. Salamat sa inyong pasensya sa panonood hanggang sa huling bahagi. Lubos kong pinahahalagahan ang inyong presensya dito at patuloy akong magbabahagi, sasamahan at makikinig sa inyo sa paglalakbay na ito tungo sa mas malusog at mas payapa na pamumuhay araw-araw. Tandaan ninyong mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Magkikita tayo muli sa mga susunod na video.